Okay, so we're here right now in Circuit Makati to meet up with cats of Circuit Makati. Okay. Can we get this or like the we got Frisbees. Shower cats. And then Mori bought some stuff. Kasi our prof required us to do So, what inspired the founding of Cancer? And what was the initial goal? Actually, yung pag-start ng community, somewhat it is really not planned. So we just nakita lang natin, kumbaga konti lang muna kami na may need to take care of the cats. Kasi kung makikita mo, pag nag-ikot, while we're walking dito sa Circuit Estate, puro mga payat, they're always looking for food. And then, habang naglalakad ka, makikita mo yung mga buntis. Then of course, pag alam mong buntis, ano mangyayari? Yeah. Additional cats. So, isa pa, kunyari, before kasi nung nag-feed pala kami, na-realize namin, hindi naman pala pwedeng feeding lang. Yes, po. So, you need to also do the spay and neuter to control the population. So, pag na-control mo yung population, somehow, it's of course lesser papakainin mo. And then, syempre, lesser medical bill. Kasi eventually, yung cats, may mangyayari sa kanila dyan, magkakasakit yan. And some of them, hindi magkaka-accidente. Pag hindi po sila Pag hindi isa pa, pag hindi nakapon, automatic yun, may babae dyan, eventually mag-ubuntis yun. Oh, yes, po. So, mga is nature, di ba? Gusto din nila mag-reproduce kasi walang ma-survive yung species. Yes, po. So, ang bilis pa naman mabuntis ng pusa. Siguro, within kanya rin, nabuntis siya ngayon, nanganak siya after ng mga 2 months. Tapos, iiwanan niya na yung mga babies niya after mga 4 to 6 weeks. Tapos yung fertile na naman yan. Yeah. So, marami po talaga mga pusa. Ngayon, currently, within Circuit Estate, we estimate around 80 to 90 cats. Within Yes, within the mall, outside the mall, which is the Circuit Estate. Pero of course, outside the circuit, kasi residential for sure, marami dyan Kumaga yun ang ano. Yun ang Ano rin po kasi kami kanina, we videoed around like around. sobrang dami nga pong cats. Exactly. So, it's really challenging. Yes. Kasi as a community, hindi naman namin ma-cover lahat. So, actually, part din ng mission namin, may cat community kami na sa circuit. So, eventually, magka-cat community din within the territory ng circuit. Para at least mag-grow and then ma-control din yung population outside the circuit. Kasi hindi naman pwede na na-control namin. Actually, dito sa circuit, 95 to 98% na-control namin. Oh, wow. So, kasi we're really we're aggressive sa spay and neuter. Yes, po. Since the community started 2 years ago, nasa 200 plus na nakakapon namin. Within circuit, tsaka kasi tumutulog Sa kami labas sa lang labas. po. Oo. Kasi hindi naman pwedeng. Hindi, circuit lang yung namin, ang kapakapon Sila namin. lagi rin. Tapos makikita mo sa labas, may mga buntis. So, Yes. it defeats the purpose. Opo. Kasi eventually, they will migrate. Tsaka yung mga tao din, tinatapon. Yes, po. Di ba? Oo, kasi pag nakita nila na, uy, Like parang maraming cats. maraming cats, nakita nila inalagaan, mga healthy, Opo. tapos
pag sila kunyari, di nila alam solution, let's say, hindi nila madala yung kusa sa ibang areas, kung lilipat nga sila ng tirahan, isipin nila, ay, dapo ko na lang sa susunod. Although not allowed yun, so they do it secret. Ayun. For the next question, how do you measure your success? Success. Or your followers? Good question. So kami, ito yung no, mission ng community. Spay neuter. Daily feeding. Tapos you provide yung medical needs. Yes. And then lastly, big victory for us, yung adoption. Kasi di ba, hindi naman pwedeng andito lang sila sa kalsada. Kumbaga, ang gusto talaga natin sa kanila, magkaroon sila ng permanent family, permanent home, na mag-look after them. Kasi kami, kumbaga, nag-iikot lang kami, malalaman natin, may sakit na, di ba? Minsan malala na, minsan, tsaka, siyempre makikita mo dito, may mga nasabi. Yes. May accident. To be honest, meron. It's, may mga several. It's really masakit kasi halagaan ng individual na run over. So yun. Yun ang measurement ng success namin. Nagagawa namin yung core goals. What are your long-term goals for the organization? Good question. Long-term goal namin, para magkaroon ng mga satellite community around natin. Kumbaga yung mga volunteer namin, tiga banda dito lang sa Barangay Olympia. Somehow, kumbaga siya makapag-start ng mini community. Kahit maliit muna, di ba? Yes. Start small. And then, until eventually makahanap pa ng mga additional volunteer who will be looking after sa mga stray cats. And then, on their own or through our help ng Patrick Sergeant Pakat, matulungan namin sila sa kanila. Diba? So, yun ang objective namin. So, kumbaga, no, it's challenging kasi normally it will involve money kasi you need to pay. Yung sa kapon minsan, hindi naman pala yung libre yan, kailangan mo lang. And eventually, yung pinapakain mo, tapos nakita mo may sakit, hindi mo na pwedeng hayaan, bahala ka na dyan. So you really need to bring the cattle to get medical attention. Parang goal ko is expand the community. Expand, oo. Kasi hindi naman pwede na, kami dito, healthy kami. Kumbaga parang may maganda kang bahay, tapos paligid po. Yun ang vision. Kumbaga, yun ang long-term goal. Kasi for now, we're trying to, kasi within the certain community, hindi madali, considering, yung 80 to 90 cats. Kasi kunyari ito, na meron siyang medical need, kailangan ng dental prophylaxis. It will cost at least 10K. Oh, wow. Di ba? It's, then eventually meron dyan, kailangan ng medical attention, kailangan ng sa vet. So, syempre, yung consultation sa vet, yung testing, mga blood tests, kailang bayaran yun. Blood test, apotek ka agad 2,000. So, it's, per cat. So, it's really a challenge. Not easy. For our next question, bro, what challenges have you encountered in terms of public support and government? Yun, actually sa tutuusin dapat government government initiative. Partner po ba kayo sa Ayan? Kasi po, We collaborate at times. So they sponsor sometimes yung kapon. So nilalapitan namin sila, pwede ba kayo mag-sponsor ng kapon? So yun. So may mga times na hindi. So they don't provide cat food or anything. So sometimes they sponsor yung what we call CPR catch, neuter, vaccinate us. So, pero not always yun. So, may Not times. Not at times. So, the donations, in terms of kapons, let's say specifically in circuit management, sa labas. So, we try to, to request them kung pwede every 3 months. Every 3 months. Pero, pag kailangan na namin magkapon, kumbaga nag-raise kami ng funds. So, nagkakaroon kami ng campaign, sabihin namin sa social media site. Bali sa January 2025, ginawa namin yung several months noong January. Meron kaming kapon campaign. We plan to kapon 25 cats. So, mag-direct mag-accept kami ng donations for that. So, hindi kami kumbaga ibang community sila.
Kumbaga parang territory nila. So, tawag na. Hindi kami usually, walang masyadong palamulo. Kumbaga pag may nagkakakita-kita na lang kami, pag may isang, let's say isang brand ng cat food, gusto mag-donate ng cat food. Ito kami nagkikita-kita. So, sabi niya, dalawa sa otherwise, wala masyado. Pero may isang yung stray ski. Oh, I think we saw that. Ang nakakita nyo na, ang plano nila to organize yung parang to unite, organize yung mga communities. May pa isang, yeah, that's good. Parang lang, parang kasi for now, kanya-kanya kami. Opo. So, Para mas marami rin pang ma-release na donations. exactly. Maganda may isang nag-organize. Yes. Kasi for us, talagang we're, parang full-time job pag dito. Actually, kasi I'm a cat person talaga. Tawag dito, before ko ma-discover ang self-service Kati, Yes, po. naghahanap na ako ng mga organization na malapit lang talaga sa area ko. Kasi panood ka local pa ako. Kasi isang ko, parang gusto kong dito, magkaroon ng purpose ng buhay ko. Pero gusto kong inaan yan din sa bagay na alam ko gusto ko. So, inisip ko, ano yung gusto ko? Ano yung gusto ko? So, naisip ko yung mahilig ako sa animal. So, bakit hindi ko gawin? Maging advocate ako ng animal welfare. So, nag-start ako maghanap ng mga organization online earning ko. Pero sadly, walang nahanap. And then ito, na-discover ko dun sa page ng i-familiar kayo sa mga pusa sa daan. Dun ko na-meet yung Cats of Virgin sa kanila. Nagkaroon silang ng collaboration. Then from there, nag-PM na ako sa admin ng Facebook page ng COCM. Then nag-asa ko tumatang ba sila ng volunteer kahit na nasa malayo ko yun. Then ayun, doon na nag-start yung mag-volunteer ko dito. Hanggang sa nagtuloy ko. Ay, goal po ba niyo, sir? Naging ano lang siya eh. Tawag dito, nag-i-start talaga yung dun sa part na gusto mo yung mga animals. Gusto Yes, mo yung mga pusa, gusto mo yung mga cats. Kasi hindi mo unang-una, hindi ka mamomotivate, hindi ka may inspired gawin ang isang bagay na ayaw mo naman. So, Like, sorry. no, since kasi yung work ko is 6 days a week. So, twice a month lang ako ma-attend ng lunch. Okay. Pero kung halimbawa, for example, may holiday, tas walang pasok sa office namin, Pag mapunta po. tinitake ko yung time na yun para mag-feed ng mga cats. Ano po pala? So, is one of your goals po ba na magkaroon ng community rin sa area niya? Yes. Pero for now, mas gusto ko munang mag-volunteer dito. Kasi inisip ko parang hindi pa sa ngayon Pero mahirap rin pa mag-isa ka. Hindi pa sa ngayon. Tsaka, andun ako sa point na marami pa akong kailangan dapat matutunan. Okay. Pero nasa ano kaya? Nasa plan ko. Yes po. Does a typical volunteer shift look like? Sorry. Mahina pa A din. typical day in volunteering, what does it look like for you? Difficult. No, Eh, parang typical day po. Typical Yeah, yes po. Yes. Paulit na lang to. Medyo hindi ko kasi
Like ano po yung ginagawa nyo normally po pa nang volunteer po? Okay. Yes po. So usually kasi, since I'm a volunteer, ito, katulad nito, Yes po. nagpe-prepare ng food nila, and then nagpapakain. Kung sinong usually kasi yung pig ko is sa Zone 1. Yes po. And then ito kasama ko every Saturday. So ganun lang usually yung routine namin. And then kapag during feeding, meron kami nakitang pusa na kailangan ng medical attention, nire-report agad namin yun sa GC para meron mag-pick up sa mga pusa. Tapos tatakbo sa pet food. Ganun. O kaya kapag halimbawa may new cat na na-discover, i-inform namin sila sa GC para makuha nila. Tapos ipapaschedule na program. And then, part din kasi ako ng social media team. So, pero Sa marketing po, marketing. social media sa COCM. Opo. Like, Pero sa IG ako, hindi sa Facebook. okay. Tapos, parang part lang ako. Part na nagra-run ng mga posting para lang hindi maging patay yung Facebook page. Would you say po ba may parang maraming collaboration and input sa marketing side po? Parang nag-uusap po kayo? Ano po yung Actually, propose? wala pa ako sa part na yun kasi bago-bago lang din ako sa Okay po. social media. So, yung sa marketing side is yung ibang thing yun ng social media. Okay po. For now, ang ginagawa ko pa lang is more posting sa Okay social po, media. okay. And then sa din, part din ako ng adoption process. Pero dun sa adoption process is more on interview lang dun sa mga gusto mag-adopt. Okay po. And for our next question, how do you emotionally cope with more difficult situations, such as rescuing injured or abused animals? Actually, i-share ko lang no? Kasi Okay po. recently, nagkaroon ako ng encounter sa family ko naman no? Kasi nagkaroon ng tawag dito, may feral cat na pusang gala na pumasok sa bahay namin. Oh. Yung sana yung for sure gutom lang yun eh. Pero Yes po. kasi yung father ko is sinaktan niya yung pusa. So ako, parang nag-react ako hindi naman violent. Parang napasigaw lang ako na huwag niyo sasaktan yung pusa kasi Yes po. animal abuse yan. Opo. So, hindi niyo pwedeng galawin yan kahit anong ginawa sa inyo ng pusa. Parang ganun. Kasi namin siya yung nakagat ng pusa. Opo. Sobrang laki ng sugat. So, buti, yun, kahit paano, thankful kasi nakinig naman yung tatay ko kahit Opo. ano yung ginawa ng pusa sa akin. And then, recently lang din na may namatay na pusa dito sa amin. Hindi pa sure kung anong reason, pero ang theory kasi nila is nasagasaan. So, nung nalaman ko yun, kahit kasi sabihin, may saman lang ako dito, syempre, nagkaroon na ako ng connection sa mga pusa. Iyak ako, syempre. Pero, ayun, kailangan tanggapin kasi nangyari. Parang, Yes, po. iiyak lang, gano'n, malulungkot, magmumok-mok, pero after nun, dapat, kailangan maging okay na ako. Kasi, Opo. hindi lang naman isa yung pusa dito sa community namin. Marami sila. So, Opo. maraming mas nangangailangan sa akin. Asan yung paper? Na dito pa. May talo. Toast my boy more. Yes sir. Ay na po sila. So, itong area na to is Gold's Gym area. Gold's Gym. Ayun yung Gold's Gym. Mas maraming cats yung may siguro. How do you manage community interaction while caring for the cats on site? Actually, parang tayo-tayo lang din. Yes. Nag-share ako ng mga insights sa inyo, kung ano ginagawa namin usually dito. Pero, iba kasi sa inyo, yung sa mga kasama ko naman
daming active dito sa sa community, sa hiking, yung iba diving, tapos yung iba parang rappelling, nakakit ng rock. Yung bouldering po. Yes, yun. So, tapos yung iba nagra-running. So, may mga different kind of interest kami, pero kahit pa paano, alam mo yung nagkakasundo kami sa mga Eto, Shasha Orange? Shack. Yes. Shack. Unang ano ko dito, unang punta ko rito, mga first, second month, third month ko, siya talaga yung pinaka-favorite ko. So, hi Abby. Here asking you questions. So, first one is, what more do you do to volunteer access? I got my most recent cat through a shelter, and I saw the difference of how that cat looked like before, and then when they got under my care. Oh. So I was looking for like not necessarily shelters, but community that takes care of cats. And for our next question, if I want to become a volunteer, what kind of training or orientation can I expect to receive before I start? When I was a beginner here, I was introduced to Sir Ellie, and then there's a senior volunteer who would show me the ways. Kasi there's zone 1 and zone 2. Para mas maikli yung hours. Kasi before, there's no such thing as having territories. Kasi, so, matagal yung walking time namin. Pero, and nagutom na rin yung cats, but so we decided to, you know, as the community is growing, everyone, typically in a feeding session, kaya naman eh. Parang there's 5 people, so happy. And for our last question, what would you say to someone who's interested in volunteering but is unsure if they will? For volunteering for cats, I think Yes po. In this community po, Ah, yung in this cats, community. Sir Kapakati. I think it really is parang it has to be it has to come from within. So typically naman, every volunteer has already had experience with cats. So I think what's nice about this community, parang nung dumating ako, it's very much organized already. So it's not like, and it's not forced on you. So parang as long as you say your schedule, it's not ano naman siya, it's not really a hassle, as I would say. Kasi parang ang division ng organization, there's evening and morning, and then we choose a day lang. So like me, I'm a Saturday. So a lot of, dahil malaki na yung community, so there's people na Monday morning lang sila. So it's really just parang a weekly habit. Rather than, parang kasi pag inisip na ko agad na, I have to do this. Too much commitment. Or parang kasi no naman, parang one slot lang naman out of the 40 slots available. Is it okay if we let interview po on waiver? Na parang for Consent form. Yes po. This one? Yes po. Okay po. Okay pa ba yun? We did all 9 spots. Area 1. Yung parang zones, Zone two. cat zones. So, wanna make
lang, ito.